Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sa isang construction site kung saan ang alikabok at pawis ang araw-araw na kasama, doon unang nasilayan ni Edgar si Isabel. Isang dalagang tila hindi nababagay sa magaspang na mundong kanyang ginagalawan. Maamo ang mukha, maringal ang kilos, ngunit may ngiting bumalot sa pusong pagod ng binatang mga rapin. Si Edgar ay isang construction worker, ngunit hindi rito nagtatapos ang kanyang pangarap. Pinagsasabay niya ang paghahanap buhay at pag-aaral ng civil engineering. Isang araw, isang di inaasahang pagkakataon ang naglapit sa kanila ni Isabel. Sa kabila ng agwat ng kanilang estado sa buhay, nagtagpo ang kanilang puso sa isang pag-iibigang puro at totoo. Ngunit ang mundo ay hindi laging pumapanig sa mga pusong nagmamahal. Nang malaman ng mga magulang ni Isabel ang tungkol sa kanilang relasyon, matinding galit at pang-aapi ang ipinataw nila kay Edgar. Hindi lang pinaghiwalay, tinanggal din si Edgar sa trabaho, dahilan upang mahinto rin siya sa pag-aaral. Wala na siyang pamilya na masasandalan, at tila wala na ring pag-asa ang kanyang kinabukasan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malakas na ulan, naglakad siyang mag-isa, bit-bit ang sakit ng pagtalikod sa kanya ng mundo. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang bihirang pagkakataon ang dumating. Isang mabuting inhinyero na nakakita ng potensyal kay Edgar ang nag-alok sa kanya ng trabaho sa ibang bansa. Wala nang babalikan, kaya't tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa ibang bayan, pinagbuti ni Edgar ang kanyang trabaho. Sa bawat araw ng hirap at sakripisyo, unti-unti niyang itinayo ang pangarap na minsang nawasak. Hindi na niya muling narinig ang tungkol kay Isabel, ngunit hindi na rin niya hinayaang maging hadlang ang nakaraan sa kanyang pag-abante. Matapos ang ilang taon, bumalik siya sa Pilipinas. Mas matatag, mas may pangarap at may bagong direksyon sa buhay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa makuha niya ang titulong minsang ipinagkait sa kanya. Hindi nagtagal, natanggap siya sa isang malaking construction firm at sa ilang taon ng pagsusumikap, natutunan niya ang mga lihim ng industriya. Hanggang sa dumating ang araw na siya mismo ang nagtayo ng sarili niyang kumpanya. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, si Isabel ay hindi pinalad sa buhay na pinili para sa kanya. Ipinakasal siya sa isang lalaking mayaman ngunit walang direksyon, isang taong nalunod sa bisyo, sugal at pambababae. Sa kanyang mga kamay, ipinaubaya ng kanyang ama ang kanilang negosyo, ngunit sa kapabayaan ng kanyang asawa, unti-unting nalugi ang kumpanya. Sa desperasyon, napilitan silang ibenta ang malaking bahagi nito upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Dumating ang araw ng pag-uusap tungkol sa magiging investor ng kanilang kumpanya. Sa isang silid na puno ng pangamba at pag-asa, pumasok ang lalaking magpapasya sa kanilang kapalaran. Nang makita ito ni Isabel at ng kanyang ama, tila huminto ang kanilang mundo. Si Edgar, ang taong kanilang tinapakan at itinaboy noon, siya na ngayon ang magiging pinakamalaking bahagi ng kanilang negosyo. Sa pag-aakalang empleyado lamang si Edgar ng investor, sinubukan pa nila itong palabasin, ngunit isang nakakabinging katotohanan ang bumulaga sa kanila. Si Edgar mismo ang bagong may-ari ng kanilang kumpanya. Sa harap ng pagkalugmok ng kanilang yaman at kapangyarihan, humingi ng tawad ang ama ni Isabel. Tinanggap ito ni Edgar, ngunit hindi na maibabalik ang mga panahong nawala. Hindi rin niya maibabalik ang pusong minsang nadurog. Lumipas ang ilang buwan, isang trahedya ang tumapos sa buhay ng asawa ni Isabel. Isang lasing na pagkakamali sa likod ng manibela. Sa burol muling nagtagpo sina Edgar at Isabel. Sa kanyang mga mata may lungkot at panghihinayang. May pag-asang muling manumbalik ang kahapon. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, isang simpleng babae ang lumapit kay Edgar. Sa una, inakala niyang isa lamang itong empleyado, ngunit sa paglapit ni Edgar at sa mga salitang binitiwan nito, bumagsak ang mundo ni Isabel. Ipakikilala ko sa iyo ang babaeng kasama ko sa lahat ng hirap, ang nagbigay ng dahilan para ipagpatuloy ko ang buhay. Ang aking magiging asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang sakit na minsang ipinadama nila kay Edgar. Ang bigat ng pangungulila, ang hapdi ng panghihinayang. Ang pait ng katotohanang huli na ang lahat. Sa kanyang pag-uwi, isinulat niya ang kanyang nararamdaman sa isang liham. Hindi upang humingi ng pagbabalik, kundi upang aminin ang kanyang pagkakamali at ipahayag ang kanyang paghanga kay Edgar. Isang liham na kailanman ay hindi na ipapadala. Lumipas ang mga taon,
Naging masaya si Edgar sa kanyang pamilya, isang buhay na puno ng pagmamahal at respeto. Samantalang si Isabel, na natiling mag-isa, binibilang ang mga araw sa anino ng isang pangarap na hindi na muling mabubuo. Sa huling pagkakataon, bumalik siya sa lumang construction site kung saan sila unang nagkakilala. Habang bumabagsak ang ulan, tumingala siya sa langit, iniisip kung paano sana nag-iba ang kanyang kapalaran. Kung hindi lamang siya natakot lumaban noon,